Mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ay naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Tayo ay patuloy niyang inaalaw na makapakinig sa kanyang salita at makapagpuri sa kanya. Sa umaga pong ito, sabay-sabay po tayong manalangin gamit ang Acts Guide. A stands for adoration. Let us all praise His name. Isaiah 25 verse 1. Lord, you are my God, I will exalt you and praise your name. For perfect faithfulness you have done wonderful things. Let us all remind ourselves how good our God is. Let us pray. C stands for confession. Romans 10 verses 9 to 11. That if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and you are saved. Aminin naman po natin sa ating Diyos ang ating mga pagkakasala at mapagkumbabang humingi ng kapatawaran sa Kanya. Let us all pray po. T stands for Thanksgiving. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Rejoice always, pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you. Atin naman pong pasalamatan ng ating Diyos sa lahat ng biyaya na Kanyang ipinagkakaloob po sa atin. Mula sa pinakasimple hanggang sa sobra-sobrang pagpapala na ibinibigay niya. Let us all pray. Dumako naman po tayo sa supplication kung saan po ating pong sabihin ang ating mga kahilingan sa ating Diyos. Let us pray for ourselves na i-reveal ng Lord ang will niya sa buhay natin. And let us pray for our church, family, and our country. Psalms 4 verse 1. Answer me when I call, O God of my righteousness. You have given me relief when I was distressed. Be gracious to me and hear my prayer. Let us pray. Tayo po lahat ay magtapos sa pananalangin.
Diyos naming dakila, nagpapasalamat po kami sa isang buong linggo na natapos sa patuloy na pagpaparanas ng kabutihan at grasya mo. Ganun din po, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito at hinayaan mo po kami na makapagpuri at magpasalamat sa iyo. Hindi man po kami pisikal na magkakasama sa church, Lord, pero alam po namin na kayo po ang sentro ng gawain ito. Sa kabila po ng aming pasasalamat, Lord, humingi kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat sa pagpaparanas ng katapatan niyo sa aming buhay, pati na rin po sa aming church. Patuloy nga po, Panginoon, kayo po ang manguna sa amin. Lord, humingi kami ng wisdom na sa ganun ay lubusan naming maunawaan yung mensahe na nais niyo pong iparating sa amin. Nang sa ganun ay amin po itong maisa puso at maisa buhay. Panginoon, patuloy po kami magtitiwala at maniniwala sa iyo. Ito po ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya patuloy po natin siyang parangalan. At sa umaga pong ito, mananalangin po tayo gamit ang Acts Guide. A for Adoration. Sabi po sa Revelation chapter 4 verse 11, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Tayo po ay manalangin. C for Confession. Sa umaga pong ito ating idulog sa ating Panginoon ang mga kasalanan na ating nagawa. Maliit man ito o malaki. At ating ihingi ito ng kapatawaran. At hilingin natin na patuloy na linisin ang ating puso at tanging nais lamang ng Panginoon ang laging manaig sa ating buhay. Sabi nga po sa Proverbs chapter 28 verse 13, Whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy. Tayo po ay manalangin. T for Thanksgiving. Patuloy po nating pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin at patuloy na paggabay sa atin. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 17, And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. As for supplication, sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tayo po ay manalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa patuloy na pag-bless mo sa aming buhay at patuloy na pagpo-provide, Panginoon, upang maayos ang aming church, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Basta kami ay patuloy lamang na buong magtitiwala sa iyo. Lord, sa umagang ito, patuloy ka naming pupurihin at sasambahin sa espiritu at katotohanan. Patuloy po kaming
yan ng kalakasan upang mas maging matatag sa anumang pagsubok na aming pagdadaanan. Basta't kasama ka namin, Lord, lagi namin pagtatagumpayan ang anumang pagsubok na aming haharapin. We thank you for the countless blessing you have bestowed upon us, for your grace and mercy that sustain us every day. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan sa iyong presensya at punuin kami ng mas malalim na pangunawa sa iyong kabutihan at kapangyarihan. At sa hinanda mong mensahe para sa umagang ito, Panginoon, patuloy na ito ay aming isa puso at isa isip. May your words always remind us, Panginoon, ng iyong kabutihan at kadakilahan. Sa iyo lamang po, Panginoon, ang karangalan at kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maghanda-handa na po tayo para po sa ating nalalapit na face-to-face gathering this November. Malapit na po talaga. At ang dalangin po natin, tayo po ay nasa pinakamainam nating kalusugan by that time. Marami po kasi nagkakasakit these days. Subalit hindi po hadlang ang kahit ano paman para hindi natin maitanghal ang kadakilaan ng ating Panginoon na labis na matapat sa kanyang mga pangako. Kaya po tayo ay lubos na magpasalamat sa pag-asa na laging ibinibigay sa atin ng ating makapangyarihang Diyos. Sama-sama po natin siyang parangalan sa araw na ito. Sabi po sa Lamentations 3:22-26, Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya, kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Hesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Saan manggagaling ang tulong ko? Panginoong Hesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Sa bawat sandali ng buhay kong ito, Panginoong Hesus, di ka nagbabago mula noon at ngayon. Tapat ka sa pangako mo, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Pangalan mo ang tatawagin ko, Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig.
Panginoon, atin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, atin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Pangalan mo ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Tapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo ang aking tanggulan. Pag-ibig mo ang aking kanlungan. Ikaw ang aking kublihan, sa'yo'y mananahan. Ika'y sapat kailanpaman. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, atin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Jesus, ikaw ang liwanag. Panginoon, atin mo'y pag-asa. Sa lahat ng tumatawag, Jesus, ikaw ang tagapagligtas. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan. O Diyos, puso ko'y katapuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita. O Diyos, ikaw lamang. Kahanga-hanga ang iyong katapatan.
Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanmay di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas. Jesus, ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanmay di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailanmay di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita. Hallelujah! Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, salamat po sa patuloy na pagpapaalala na kayo po ay isang Diyos na matapat sa kanyang mga pangako, na laging may nakahandang panibagong pagkakataon sa kanyang mga anak na nagkakamali, at buong pasensyang nagtuturo at palaging nagbibigay ng kaaliwan at pag-asa. Nawa po ay madatnan mo kami na buong tiyagaring umaasa at naghihintay sa katuparan ng iyong mga pangako sa amin, at buong pananabik na hinahanap ka at kinikilala ka sa iyong mga salita. Salamat po dahil kami ay malayang nakapakikinig ng iyong mga salita. Gayon din po hinihiling namin na gabayan niyo po ang inyong manggagawang si Pastor Doy, bigyan siya ng mainam na kalakasan at bigyan siya ng nag-uumapaw na karunungan upang maipahayag niya ang iyong mga salita sa amin. At sa amin pong pag-upo at pakikinig ng iyong salita, nawa po'y kahabagan niyo kami. Marinig namin at maunawaan namin nawa ang iyong mga tinig, Panginoon. Patuloy ka po namin pinupuri at dinadakila, aming Diyos. Ito pong aming dalangin
Sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Yes, the Lord is good. So, kumusta po kayo? Masaya po akong ibinabalita na malamang po isang linggo na lang ang ating ipaghihintay para po tayo muling magkasama-sama sa atin pong face-to-face na gathering, sa ating pong worship. Although ang unang punta po natin doon mga kapatid ay sa pagdiriwang po ng ating Lord's Supper. Unang balik po natin ng ating church, malamang po ay Thursday po yon. Hindi ko masasabi na sa susunod na Thursday na or the following Thursday. After this Thursday po na darating. So kailangan nating linisin pa at ayusin pa, i-prepare pa yung mga gagamitin po natin upang patuloy na po natin ma-enjoy yung matatapos po na gawain. Biyayang binigay sa atin ng ating Panginoon. Ako po'y excited na para po dito. So, muli po, nais po nating pasalamatan ng ating Panginoon sa pagbibigay po niya sa atin ng biyaya doon po sa ating pong church building. So, magpapatuloy po tayo sa mensahe pong binigay sa atin ng ating Panginoon. Idiretso ko na po sapagkat babalikan po natin or ipagpapatuloy po natin yung ating pong tinalakay last Sunday, the signs of true repentance. Pinag-aaralan po natin mga kapatid ang buhay po ni Jacob, the story of Jacob, of the life of Jacob. At meron na po tayong ilang session patungkol po dito. So nauna na po nating napag-aralan, tinalakay ang patungkol po dito sa Jacob's deception o yung pagkakamali o kasalanang nagawa ni Jacob. At nalaman din natin o naunawaan din natin yung severity ng mga consequences ng nagawang pagkakamali o kasalanan ni Jacob. At hindi po natatapos ang storya ni Jacob sa consequences lamang. Alam natin na binigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon, ng second chance. Dahil po totoo ang kanyang pagbalik sa Panginoon. At yun po ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid. Kung paanong sumunod si Jacob sa proseso ng pagbalik sa Panginoon. At kung paanong muli dahil po sa grasya ng Panginoon ay pinagbigyan siya o pinagbigyan siya ng pagkakataon upang muli niyang makita ang daan patungo sa Panginoon. So gagamitin po natin ang aklat na pagpapatuloy po natin ang ating pong pagtalakay sa aklat ng Genesis chapter 28. This time gagamitin po natin yung verses 10 to 22. Okay? Ang pamagat po ng ating pong pagtalakay ngayon ay a vow according to the promise. O sa Tagalog, isang panata na nakatungtong sa isang pangako. Okay? So parang dalawang pangako yon. Isang panata na nakatungtong sa isang pangako. Babasahin ko lang muna po ang chapter 28 ng Genesis, mga verses na 10 to 22. So, subaybayan niyo po sa inyong mga Biblia. Genesis chapter 28 verses 10 to 22. It says, Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, with its top reaching to heaven, and the angels of God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying.
Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. I am with you, and I will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. When Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on top of it. He called that place Bethel, though the city used to be called Luz. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat and clothes to wear, so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you a tenth. Okay? So ito po ang mga pangyayari mga kapatid after po ng insidente, ang mabilis na insidente, kung paano po yung mga nauna nating pinag-usapan after Jacob's deception, after nakita niya kung ano yung consequence ng deception na yon. At ito na po yung mga istorya kung saan muli ibinabalik ng Lord sa pamamagitan ng kanya pong divine intervention si Jacob papunta po sa kanya. So mapapansin natin dito sa istorya, sa binasa natin na ang Diyos na naman ang gumawa po ng unang hakbang. Nakialam siya. Lagi na kaya po gustong-gusto natin yung term na yan, yung nakikialam at nangunguli. So, kitang-kita po natin dito na ang Diyos na naman ang gumawa ng hakbang upang magpakilala, upang mangusap, humakbang ng una para po makabalik si Jacob papunta sa kanya. So, in Genesis chapter 28 verse 10 to 15, dito po sa binasa natin, God spoke to Jacob in a dream when he was resting in a place he called Bethel. Si Jacob po ang nagpangalan ng lugar na yon. Although, ang lugar na yon ay tinatawag, matagal nang tinatawag na sa pangalang Luz. Pero dahil sa insidente na ito, si Jacob po ang nagbansag ng ibang pangalan sa lugar na to. At tinawag niya itong Bethel. So, naglakbay po si Jacob mula po dun sa pinanggalingan niya sa house na o sa lugar ng kanyang amang si Isaac ng approximately 100 kilometer po. Ang 100 kilometer, kung tatayain natin, ay mula po sa Bataan papuntang Manila. Nasa ganun na pong ang range na yon. Ganun po kalayo. So ganun na kalayo ang paglalakbay ni Jacob dito po sa istorya na ito. Halos 100 kilometer away from his father's place sa Beersheba. Beersheba, sa paglalakbay niya, nakarating siya sa isang certain place na tinawag niya na Bethel or Luz. 100 kilometer na po. Ganun na po kalayo yon. So nagpahinga siya. Inabot siya ng gabi doon at nagpahinga siya. At doon nangusap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng panaginip. At muli, isa-isahin natin yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Remember, our message is a vow according to the promise. At ipapakita po dito na nandito na naman ang Diyos at nag-intervene
or nakialam sa buhay ni Jacob para ibalik siya o dalhin siya pabalik sa ating Diyos. So anong sinabi ng Diyos? Isa-isahin po natin. God said, I am the Lord, the God of your father Abraham and your father Isaac. We can see that in verse 13. Nagpakilala muli ang ating Diyos kay Jacob. Imagine po, mga kapatid, dito pa lang po nagsisimula ang pananampalataya kung saan yung nauunawaan nating pananampalataya ngayon. So ang mga patriarka po ng ating pananampalataya, ay may nababanggit po tayong 3. Okay? Kung saan nagmula ang pananampalataya. Una si Abraham, siya yung unang patriarka. And then ang kanyang anak na si Isaac. And then ang kanyang apo na si Jacob na pinag-aaralan po natin ngayon. So pangatlo pa lang po si Jacob sa salinlahi na nagsimula ang tinatawag nating pananampalataya ngayon. Kung ano yung taglay-taglay nating pananampalataya ngayon. Okay, so mapapansin natin na hindi pa kabisado talaga ni Jacob kung ano ang pananampalatayang isinasalin sa kanya ng kanyang mga ninuno na si Abraham at si Isaac. Kaya mapapansin natin sa panahon ni Abraham, nagpakilala ang Diyos, nagsalita ang Diyos, ganun din kay Isaac, ganun din sa kanyang apo na si Jacob. So itong sinabi ng Lord, I am the Lord, the God of your father Abraham and your father Isaac, in verse 13. And then, also in verse 13, God said, I will give you and your descendant the land on which you are lying. Okay, yung tinawag niyang lugar na Bethel. Ibibigay ito, sabi ng Panginoon, ibibigay ko ito sa iyo at sa iyong mga ninuno. No wonder, mga kapatid, na dahil alam ng mga Hudyo o mga Jew ngayon sa kapanahunan ngayon ang patungkol sa pangako ng Panginoon, pangako ng Diyos dito sa mga patriarka, kanilang mga ninuno, kaya ganoon na lang ang kanilang pagkling o pagtatanggol sa kung ano ang kanilang karapatan ngayon sa Israel. Pero hindi po tayo lalalim doon. Dinagdag ko lang po yan para medyo meron kayong maunawaan sa nangyayari ngayong labanan patungkol sa lupa ng Israel. Sapagkat ito'y pinangako sa kanila ng Diyos matagal na panahon na sa kanilang mga kanununuan na si Abraham, si Isaac at si Jacob. So I will give you and your descendant the land on which you are lying, in verse 13. And then in verse 14, your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west, to the east, north, and south. Okay? Nadami ang lahi na yon. Yun din ang pinangako kay Abraham. Inuulit ngayon sa panahon ni Jacob. So all peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Okay? So, tandaan natin, si Jacob, o ang pangalang Jacob ay pinalitan ng pangalang Israel. Yung Israel na nation na kung saan alam natin ngayon o nauunawaan natin ngayon. Yung Israel na nandun sa Middle East, mga kapatid, ito po'y ninuno. Ito po yung resulta or ito po yung katuparan ng pangako ng Diyos kay Jacob sa mga panahon na ito. Okay? All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. In verse 14, I am with you. I will watch over you. I will bring you back to this land. Okay? So, makita natin, mga kapatid, yung pangako ng Panginoon ay hinawa niya at patuloy niyang ginagawa sa ating kapanahunan ngayon. Kahit na sa history, na-disperse ang mga Hudyo, napangalat sila, nakubkob sila ng mga iba't ibang kingdoms, nations, mga bansa. Pero makikita natin bumabalik at bumabalik at bumabalik ang
katotohanan ng pinangako ng Diyos sa kanila. So, totoo ang pangako ng Diyos at ito'y napapatunayan natin sa ating kapanahunan ngayon. Libo-libong taon na ang nakakaraan. I will never leave you until I have done what I have promised you. Okay? Yan ang huling sinabi ng Panginoon. So, Jacob has had a personal encounter and a personal relationship with God. Dahil pinangakuan siya ng Diyos. Si Jacob. Imagine niyo mga kapatid. Ang sitwasyon na ito o ang mga senaryo na ito mga kapatid ay after, pagkatapos po ng magkasala si Jacob. Okay? At mabunyag ang kanyang kasalanan. Pagkatapos po ito si Jacob ay ipadala na ng kanyang mga magulang na si Isaac at si Rebecca papunta doon sa kanyang kamag-anak o tiyuhin na si Laban, sa lugar ni Laban sa Padan Aram. Okay, dahil nais nilang iligtas si Jacob sa rage o sa galit ng kanilang panganay na anak na si Esau dahil papatayin si Jacob. So, while Jacob ay nandun po sa kanyang paglalakbay patungo dun sa lugar ng kanyang tiyuhin, tinatrabaho siya ng Diyos. Okay? Kino-comfort at tinatrabaho sa pamamagitan na naman ng isang pangako. Okay, so malinaw dito mga kapatid na ang Diyos ay nag-i-intervene sa atin sa panahon ni Jacob, kay Jacob, nag-i-intervene, nakikialam at nangungulit, ibinibigay ang kanyang awa at grasya. At doon po, sa pamamagitan po nun mga kapatid ay nahuhugot natin ang ating pong lakas, ang ating pong pag-asa, ang ating kapayapaan. While dumaranas po tayo, sa example ni Jacob, while dumaranas siya ng pagharap sa mga consequences ng kanya pong pagkakamali. So, masarap pong marinig yon, masarap pong mabasa yon. Sapagkat lahat po tayo ay nangangailangan. Lahat po tayo. Ako, kayo, ay nangangailangan ng second chance. Kaya ang mga balita na naririnig natin sa buhay ng mga tinuturing natin na patriarka o tinuturing natin na mga heroes o mga bayani ng pananampalataya ng panahon nila, ay kagaya din ang nangyayari sa atin. At malaking kapayapaan o pag-asa ang nararamdaman natin kapag nakikita nating maging sila man na nagkakamali, may matinding pagkakamali o pagkakasala, ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Sinasagip niya, nire-reach out niya, pinapakailaman niya, kinukulit para makabalik sa kanya. So, Jacob had a personal encounter and a personal relationship with God. We see that God's covenant promise to Abraham and Isaac was also offered to Jacob. Hindi lang in-offer ito kay Abraham, hindi lang in-offer ito kay Isaac, in-offer din po ito kay Jacob. So, ang makikita natin, it was not enough to be Abraham's grandson. It was not enough to be Isaac's son to be truly blessed by God. Jacob had to establish his own personal relationship with God. Personal relationship with Him, with God. So, hindi po ibig sabihin na si Abraham ay pinangakuan, and then ang anak ni Abraham na si Isaac ay pinangakuan din, it follows na sa pamamagitan nun ay dire-diretso na kay Jacob ang pangako at hindi na niya kailangan magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Hindi po ganoon, mga kapatid.
mababasa natin at mapapatunayan patungkol dito po sa istorya ni Jacob na hindi dahilan na siya'y anak ng mga naunang patriarka ay dire-diretso nang magpapatuloy ang biyaya sa kanya. No. God took the initiative in every generation to establish His divine plan for them by reminding them of His promise long ago. Okay? In every generation o sa bawat salinlahi mga kapatid, ang Diyos ay napaka-pasensyosong nagpapaalala. Okay? Hindi siya ang Diyos natin ay hindi nasabi ko na yan kay Abraham, bahala na kayo. Basta't sinabi ko na yan kay Abraham, wala na akong pakialam kung ayaw niyong sundin yung sinabi ko kay Abraham. Kayo nang bahala. Hindi po ganoon ang ating Diyos. Alam niya na kung hindi niya pakikialaman at kung hindi niya ipangungulit ang kanya pong pangako, ay mawawalan po ito ng kabuluhan at hindi po natin ito papansinin. So nakikita po natin dito mga kapatid, samantalang si Jacob ay nasa pangatlong salinlahi pa lang, o third generation from Abraham, Isaac, and Jacob, ay hindi nag-aatubili ang Diyos at hindi siya nagiging pasensyoso siya na ipaalala kung sino siya at kung ano ang kanyang plano at layunin para sa tinatawag nating redemptive plan. Okay? Hindi niya hinahayaang mawala sa isip ng sangkatauhan ang kanyang planong kaligtasan. So pinangungulit niya to at sinasabi sa bawat henerasyon, kagaya ng nakikita natin ngayon kay Jacob. Ang ating Diyos ay nagpakilala, nagpakita kung sino siya at kung anong kanyang layunin, even dito po sa apo ni Abraham na si Jacob. So, para po sa atin mga kapatid, para sa ating application, it is not enough to be born in a Christian family or in a Christian community. Hindi po dahilan para otomatikong maging ligtas ka o makamtan mo ang pangako ng Diyos dahilan sa ikaw ay pinanganak sa isang pamilyang Kristiyano o dahilan ikaw ay pinanganak sa isang komunidad na Kristiyano. Hindi po nagpa-follow ang ating pong kaligtasan o ang pagkamit natin sa mga pangako at biyaya ng Diyos dahil tayo ay anak ng pastor o anak ng mga manggagawa ng Panginoon o anak ng nagsasabing sila'y mga Kristiyano. No, it is not enough to be born in a Christian family and to hear wonderful stories about God, about how God works through their lives. We need to become a part of that community by having a intimate relationship with God. Okay, yung ating personal na pakikipagrelasyon sa Diyos. Kagaya po ng nangyari kay Jacob. Hindi po dahil apo lamang siya ni Abraham ay magkukontinue na ang storya. Hindi po. Kailangang magpakilala ng Diyos sa kanya at kailangang tanggapin ni Jacob kung sino siya sa pamamagitan ng pinangako ng Panginoon sa kanya. Okay? So, sabi po sa Galatians chapter 3, verses 6 to 7, that we need to become a part of the story of God, of the unfolding story of God in His redemptive plan. Hindi lang tayo saling pusa, kundi kailangan ang ating buhay ay umiinog, ay parte
na kung ano ang planong kaligtasan ng ating Panginoon. Mismo ang ating buhay ay nagagamit niya para magtuloy-tuloy ang istorya upang makilala siya ng kanyang mga hinirang. So, sabi po sa Galatians chapter 3, verse 6 to 7. So also Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Okay, lahat po ng hinirang ng Diyos ay inaasahan niya na talagang matutuntun siya, makikilala siya, maniniwala sa Kanya, sasampalataya sa Kanya, at susunod sa Kanya. Okay? Hindi po otomatiko, mga kapatid, lalo na sa mga anak natin, sa mga young people. Hindi otomatiko na ang daddy nyo, ang mami nyo ay nagsasabing Kristiyano, umaattend ng church, at kayo'y sinasama nila sa church, umaattend din kayo, nakikisalamuha kayo sa komunidad ng mga Kristiyano. Hindi po otomatiko, mga anak, na kayo po'y ligtas. Hindi otomatiko na kayo'y anak na ng Diyos at Kristiyano. Kailangang sumapit sa inyo ang pagkakataon na binigay ng Diyos na makikilala niyo siya, maniniwala kayo sa Kanya, sasampalataya kayo, pagtitiwalaan niyo siya, at susunod kayo sa Kanya. Kailangang sumapit sa inyo ang inyong sariling personal na relationship sa Diyos. Ganun po ang nangyayari dito ngayon kay Jacob sa istorya. Okay? Hindi niya lubusang kilala ang Diyos. Bagamat nasa pamilya siya ng nananampalataya sa Diyos. Kay Abraham at kay Isaac. Pero hindi sapat yon. Kailangan niya magkaroon ng personal na pakikipagrelasyon sa ating Diyos. So, and then in Genesis chapter 28 verses 16 to 22, anong makikita natin doon? Nung nagpakilala ang Diyos sa kanya, nangusap ang Diyos kay Jacob sa pamamagitan ng panaginip. So, Jacob made a vow to himself and with God according to God's promise to him. Okay? Anong sinabi ni Jacob? Sabi po doon sa mga nabasa natin, sa mga verses ng 16 to 22. Sabi ni Jacob, "Surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. So if God will be with me and will watch over me on this journey that I am taking and will give me food to eat and clothes to wear so that I return safely to my father's house, then the Lord will be my God, and this stone that I have set up as a pillar will be God's house, and of all that you give me, I will give you 10." O nabanggit po dito yung tent o yung tithing. Ibig po sabihin ng tent, tithe, 10 bahagi. So lahat, sabi ni Jacob, lahat ng ipagkakaloob sa akin ng Diyos sa panahong walang-wala ako, kasi pupunta siya sa isang lugar na wala siyang pag-aari doon. Okay? Magiging alipin siya doon, makikitrabaho siya doon. Walang-wala siya. So, wala siyang dala sa lugar na yon. Kaya sabi niya, dahil nangusap sa akin ng Lord, nangako sa akin ng Lord, at kung mangyayari ang lahat ng ito, anuman tangkilik na darating sa akin, anumang yaman na darating sa akin, ibabalik ko sa Diyos ang 10 or the 10th, sabi dito. So, anong nakikita natin doon, mga kapatid? A vow has been made by Jacob. Isang panata ang sinabi ni Jacob. Ngunit anong mapapansin natin doon? Saan ang galing yung panata na yon? Yung panata o vow na sinabi ni Jacob ay nakatungtong saan?
sa naunang ipinangako ng Diyos sa kanya. Kailan nangako ang Diyos? Yung sa binasa natin nung una, habang natutulog si Jacob, ay nangusap sa kanya ang Diyos. Sino na naman ang nanguna dito? Sino na naman ang nag-initiate para magkaroon ng pangako o ng panata si Jacob? So makikita natin sa istorya na ang Diyos na naman ang nauna. Kaya nagkakaroon ng courage o lakas ng loob o ng kumpiyansa si Jacob na mangako pabalik sa Diyos. Okay? So, malinaw po na ang tao talaga walang maipagmamalaki. Ang lahat ng ginagawa natin ay nakatungtong palagi sa kung ano yung unang ginawa ng Diyos sa atin. In this case, in the case of Jacob, na unang nangako ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Okay? Kaya nagkaroon ng panata si Jacob based on the promise of God, on the promise that God made with him sa kanya pong panaginip. So, maaaring magkaroon tayo ng tanong. Was Jacob trying to bargain with God? Or was he pledging his future to God? Ano po dun sa dalawa na yon? Yung nakikipag-bargain po kasi mga kapatid, ito yung tipong dahil si Jacob kasi helpless sa mga panahon na ito. Helpless siya. So pupunta siya sa isang lugar na uncertain. Wala siyang pag-aari, wala siyang yaman. Pupunta siya sa isang lugar na walang-wala siya. So, ang nakikita ba natin dito sa istorya na ito ay nakikipag-bargain si Jacob sa Diyos na sinasabi niya na kung pagpapalain mo ako, sige, mangangako ako pabalik sa iyo. Kung gagawin mo yun, gagawin ko rin to. Yun po yung bargaining. Nakikipagkasundo ka based sa sitwasyon mo. Binabargain mo ang sitwasyon mo. So, yung pledging naman mga kapatid is nangangako ka. Bargaining, nakikipagkasundo ka, yung pledging nangangako ka. So bargaining, example po ng bargaining. Yung gagawin ko to kung gagawin mo yan. Okay? I will do this if you will do that. So nakabase ang gagawin mo sa gagawin muna ng kausap mo. Yun po yung bargaining. So hindi mo gagawin yung sayo kung hindi gagawin ng kausap mo ang kanyang parte. Okay? So yan po yung bargaining. Ganun ba yung ginagawa ni Jacob sa Diyos? Sinasabi ba ni Jacob sa Diyos na sige, Diyos, so ganito ang mga gagawin ko. Ganito yung magiging paniniwala ko sa iyo kung ibibigay mo sa akin kung anong hinihingi ko. So ganun ba ang nangyari? Or he is pledging. Example ng pledging mga kapatid, I will follow you. I will do this to you because you have blessed me. Yan. Yun po ang nangyari kay Jacob, mga kapatid. He is pledging his life to God because he believed, he trusted on the initiative of God to bless him. Okay? Nakatungtong yung pangako ni Jacob sa pagtitiwala niya, paniniwala niya, sa pananampalataya niya sa naunang pinangako ng Diyos. Jacob believed what God has said. So dahil dun sa marubdob na paniniwala ni Jacob sa pinangako sa kanya ng Diyos, kaya naman sa pagpapasalamat niya ay nagpe-pledge siya o nangangako siya na gagawin niya kung ano ang nais ng Diyos sa buhay niya. Yun po yung ginawa ni Jacob. Jacob was not trying to bargain his situation to God, but he is pledging his future to God because he trusted, he believed, he has faith in the words and the promises
of God to him. Okay? So, mapapansin natin mga kapatid, so nagsisimula pa lang ang pananampalataya dito. Wala po, si Jacob po, hindi siya ka-level ng kagaya ng sa atin ngayon. Tayo po marami na tayong alam patungkol sa Diyos. Okay? Marami ng istorya ang nagdaan at narinig natin upang matutunan natin kung ano ang pananampalataya. Meron na tayong Bible, salita ng Diyos. Meron na tayong mga testimony ng iba't ibang naka-experience patungkol sa Diyos. Samantalang si Jacob po, mga kapatid, sa mga panahon na ito, wala pa siyang kaalam-alam. Ilan pa lang yung pinagsalina ng pananampalataya niya. Pangalawang henerasyon pa lang po, mula kay Abraham, papunta kay Isaac at kay Jacob. So hindi natin ka-level ang pananampalataya ni Jacob. Nagsisimula siya. At nagsisimula pa lang sila sa mga panahon na yun. Na makilala, matutunan ang Diyos. Hindi kagaya natin. And then, ang dami na nating impormasyon patungkol sa Diyos. But yung level po ng paniniwala, pagtitiwala, pananampalataya, yun po ang hindi natin kayang sukatin sa mga naunang sumasampalataya sa Diyos. Maaring marami na tayong impormasyon, pero kaya ba nating i-pledge ang buo nating buhay kagaya ng ginawa ng mga nauna sa atin? Na nangangapa pa kung sino ang Diyos, kung sino si Yahweh. Okay? So, Jacob was still ignorant of how to worship and serve God faithfully in his heart and in his mind. So the promises of God and his faithfulness in fulfilling his promises is, in this story, very crucial in building up the trust, the loyalty, and faith of Jacob towards him. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos na napaka-crucial ng pangako niya, ng mauunang sinabi niya, at kung paano niya tutuparin yung pangako niya kay Jacob. Okay? Hindi, alam ng Diyos na hindi ganun kabilis maniwala ang sangkatauhan, ang tao. So, alam ng Diyos na napaka-crucial, napaka-importante na mangako siya kay Jacob, and then i-follow up niya ng faithfulness o ng pagtupad kung ano yung sinabi niya kay Jacob para lubusang maniwala si Jacob sa kanya. Kaya makikita natin mga kapatid, iba yung mga miracles noon, yung mga panahon nila. Napaka-extraordinary, spectacular, yung mga miracles na ginagawa ng Diyos sa mga naunang mananampalataya. Kasi kailangan yun para matuntun ng mga naunang mananampalataya ang Diyos. Kasi kung hindi gagawin yun ng Diyos, hindi tutubo yung pananampalataya sa Kanya ng mga tao. So napaka-crucial nun. Kaya yung pangako ng Panginoon kay Jacob at ang pagtupad niya sa mga pangako na yon ay importante. Okay, Jacob did not trust and follow God because of his own initiative, but because God intervened in every aspect of Jacob's life. Mapapatunayan natin sa mga susunod nating pag-aaral. Lagi nang nagpapakilala ang Diyos, nag-i-intervene ang Diyos sa buhay ni Jacob para lalong lumalim, tumaas ang paniniwala at pagtitiwala ni Jacob sa kanyang Diyos, kay Yahweh. Jacob did not trust and follow God because of his own choice or initiative, but because God intervened in every aspect of Jacob's life until he learned all the lessons na nilalagay ng Diyos sa kanyang buhay to build up his faith in God.
So sa atin mga kapatid, it is not enough to know the truth that there is God. It is not enough. We must speak about this truth and we must pledge our life for this truth. If we resolve to believe God, kung gusto nating sabihin talagang tayo naniniwala sa Diyos, mga kapatid, kagaya ni Jacob, dahil nilagay ng Diyos si Jacob sa isang kalalagayan na wala siyang pagpipilian, kundi mag-cling or humawak o yumakap sa kung anong sinasabi ng Diyos. Sapagkat yun lang ang meron siya. Mapalad tayo kung dumarating tayo sa ganong kalagayan, mga kapatid, na wala tayong ibang choice kundi ang Diyos. Kung nilalagay tayo ng Diyos sa isang kalalagayan that we are on the edge of our own self and on the edge of our life at wala tayong ibang yayakapin o kakapitan, sasandalan kundi ang Diyos, mapalad ka kung darating sa iyo o kung dumarating sa buhay mo yan, kagaya ng nangyari kay Jacob. Wala siyang ibang choice. Nasa dulo siya ng kanyang buhay, kundi maniwala sa kung anong sinabi ng Diyos sa kanya. Kung dumarating sa atin yun, mapalad tayo. Hindi sapat, mga kapatid, na alam lang natin ang katotohanan. Mapalad tayo kung nag-i-intervene ang Diyos sa ating buhay, dinadala tayo sa kalalagayang siya lang ang ating kakatigan. That in itself is God's mercy and God's grace towards us. Yung matitinding problema na dumarating sa ating buhay, ito po'y biyaya ng Diyos sa atin, grasya ng Diyos sa atin, sapagkat wala po tayong ibang pupuntahan, ibang lalapitan, ibang paniniwalaan at kakapitan, kundi siya at ang kanyang mga salita. Kaya nang nangyari kay Jacob. But, kung dumarating tayo ng mga kapatid, maniwala tayo ng buong buo. It's not enough for us to know the truth. Hindi sapat, mga kapatid, na alam lang natin, dumadalo tayo sa church, tayo mga kabataan, nakikisalamuha, dumadalo sa church, alam natin ang katotohanan. Kailangan po nating paniwalaan at sundin ang katotohanan na naririnig natin. Sapagkat yun lang ang tanging pag-asa natin, tanging paraan. Huwag nating paniwalaan yung kaisipan na sapat na nauunawaan natin. Kailangan natin kagaya ni Jacob na magkaroon tayo ng umusal sa ating bibig o lumabas sa ating bibig ang paniniwala natin na yun. Sabihin natin ang ating paniniwala at gawin kung ano ang ating paniniwala. Hindi tayo pwedeng maging safe sa ating sarili. Kung maniniwala tayo, if we resolve to believe God, we must believe Him 100%. And we must stake our whole life for it, for that truth. Hindi tayo pwedeng maging yung sinasabi sa Revelation na malahininga, na gusto natin ang kaligtasan and at the same time, gusto rin natin yung buhay sa mundong ito. Nakikipaglaro tayo sa Diyos at sa sanlibutan. Pag nasa church tayo, it seems na nakikinig tayo sa Kanya, naniniwala tayo sa Kanya, pero paglabas natin ng church, gusto rin natin kung anong ginagawa ng mga tao sa sanlibutan at nakikiisa rin tayo doon. No. If we believe God, just like Jacob, kailangan maramdaman natin na siya lang ang kailangan natin. At i-pledge natin or ilalagay natin, itataya natin ang buong buhay natin sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Magkakaroon tayo ng makatotohanang pagpili. Ang paniniwala ba sa Diyos o
or ang pakikipaglaro sa sanlibutan ito. Okay, naranasan ni Jacob ang Diyos sapagkat pinili niya na pagtiwalaan ang pangako ng Diyos at ialay ang kanyang buong buhay patungkol dito. So, if we resolve to believe Him, to believe God, let us believe 100% and let us stake our whole life upon it. Otherwise, ito ang consequence kung nakikipaglaro lang tayo mga kapatid. Otherwise, we will end up with, if we cannot give 100%, we will end up with 0% faith. Akala lang natin meron. Pero ang totoo, wala. Kasi nakikipaglaro lang tayo. Lalo na sa ating mga kabataan. Kung maniniwala kayo, maniwala na kayo ng lubusan. Kung naniniwala kayong may Diyos, paniwalaan nyo na ng 100% na may Diyos. Sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagganap sa kung ano ang kanyang mga iniutos sa atin, mga sinabi sa atin. Okay? Otherwise, we will end up with 0% faith and experience the miseries of consequences or mga uncertainties sapagkat hindi natin binibigay yung buo nating pagtitiwala sa Diyos. Okay? So, mga kapatid, totoong nagkakamali tayo. Totoong dumadanas tayo ng mga consequences sa mga pagkakamali o kasalanan ginagawa natin. So like what we have seen in the story, in the life of Jacob, Jacob sinned by deceiving, by deception. Nakita natin yung severity, yung kagrabihan ng consequences na nangyari kay Jacob. But let us always be joyful of the good news that there will always be a second chance if we will have a true repentance. At ang repentance na ito mga kapatid ay dumarating sa atin sa pamamagitan din ng pangunguna ng Diyos sa atin kagaya ng nakikita natin sa buhay ni Jacob. God intervened. God give us encounters and experiences na totoo siya, na buhay siya at gumagawa siya sa ating mga buhay. Kailangan nating pagtiwalaan at paniwalaan ang kanyang mga salita upang sa kinalaunan hindi ito maging regrets o pagsisisi sa atin. Gayahin natin si Jacob na nag-cling siya, naniwala siya, at ginawa niya kung anong sinabi o kung anong mga pinangako ng Diyos sa kanya. Okay, meron pa pong ibang mga istorya na matututunan natin sa buhay ni Jacob. Tatalakayin natin sa susunod po nating pag-aaral. Sa ngayon, ibigay po natin ang ating pong buong pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Pasalamatan po natin sa pamamagitan po ng panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pangama naming dakila. Salamat po sa buhay ni Jacob na kung saan pinapakita mo na hindi mo po kami binibitawan. Laging nakalaan ang inyong pong pagpapatawad, ang inyong pong kaawaan at grasya. Laging nakalaan ang inyong pong pasensya. Ang pakikialam sa aming mga buhay at pangunguli. Hindi niyo hinahayaang magpalaboy-laboy kami at magpatuloy kami sa mga pagkakamali at pagkakasala. You are really the God of second chance. Binibigyan mo kami ng mga pagkakataon na ibalik muli sa kaligayahan, sa joy ng aming pong salvation.
Salamat po, Panginoon. Lumalakas ang aming loob sapagkat naisulat ang istorya ng mga nauna sa amin na bagamat nagkamali at natadtad ng maraming problema at consequences dahil sa pagkakamali, ay merong pag-asang natatanaw sapagkat nangako ka, sapagkat nagbigay ka ng pangako ng iyong salita na i-restore mo kami, dadalin mo kami sa kaayusan, kami ibabalik mo sa masayang pakikipagrelasyon sa iyo. Madinadalangin ko po ang iglesia, ang mga anak mo po sa iglesia na dumaranas ng consequences sa mga kasalanang nagawa nila o nagawa namin. Dinadalangin ko po, Panginoon, na kaawaan mo po kami. Na muli kang mangusap sa amin, muli naming marinig ang iyong tinig, makita namin ang pamamaraan kung paano mo kami i-restore, magkaroon kami ng karunungan, kung paano kami makakabalik sa iyo. Ako po'y dumadalangin na kaawaan mo po ang mga kapatid na nahihirapang makaunawa at bumalik, na mas nadadaig ng sanlibutan ng kasalanan, ng mga problema. Dalangin ko na ang iyong mga salita at iyong mga pangako ay mag-ilaw po sa amin. Mag-ilaw po sa aking mga kapatid upang makita namin ang kadalisayan ng inyong pong pangako, ng inyong pong pag-ibig, na siyang magiging dahilan upang matunton ka namin at maranasan namin ang katuparan ng iyong mga pangako. Salamat, aming Ama, nangungulit ka sa amin. Pinapakialaman mo po kami. Salamat sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Ama, kagaya ni Jacob, umaasa kami na sa dulo ng lahat ng ito ay makikita namin ang liwanag ng pagtatagumpay sapagkat kasama ka namin. Sapagkat ikaw ang umaagapay sa amin. Ikaw ang umaalalay at nagtataguyod sa amin. Sa lahat ng ito, aming Ama, nais ka naming papurihan at pasalamatan. Itaas ang iyong banal na pangalan. Sambahin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen, and amen. You will save and carry me away.
Itaas po natin ang ating Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po ibigay natin sa ating Diyos ang lahat ng kapurihan at pagsamba at damhin po natin ang kapayapaan na dulot ng Kanyang mga salita. Magandang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. To God be the glory.